Hi guys, it's Tina and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ito po yung part 2 ng paggawa ng personalized candle for baptism, birthdays, and occasion. Kasi nga marami po tayong questions na natatanggap doon sa previous upload ko about dito sa personalized candle. Tamang-tama meron po tayong orders at dito ko po ulit sasagutin yung mga questions na yan. So, balik tayo dito sa materials. Ito po yung ginagamit kong candle, yung export po yung brand. Ayan, sa Shopee ko lang din po yan binili. Ito po yung ginagamit ko kasi mas maputi po siya. At solid po talaga yung pagka-white niya. Unlike sa other brand na medyo translucent po yung pagkaputi ng candle. So, konti lang naman yung difference nila sa price. Like, mas mataas ng 2 pesos yata. Ganun. Or 3 pesos each. Ayan. So, itong puhunan naman nitong brand na to, nasa 5 to 6 pesos each siya. Ayan. Depende sa my size. So, ito po yung comparison ng dalawang sizes. Si number 8 at si number 6. Ito po si number 6 yung nasa kanan. So, medyo mas payat siya ng kaunti kay number 8. Di ko alam kung bakit pantay lang yung height nila. Pero, before kasi mas matangkad ng kaunti si number 6. Ayun. So, next naman na material is itong twine rope or jute string na tinatawag. 1.5 mm po yung ginagamit ko. Ayan, may iba pa pong size niyan. Depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Siyempre, kailangan din ng lighter kasi gagamitin ko yan mamaya sa may ribbon at saka sa jute string. Ayan. Tapos, itong ribbon, ayan, sabi ko rin sa previous video ko, gumagamit ako ng 1/4 size at saka yung half size. Ayun. So, papakita ko kung paano ko ikinakabit siya mamaya. Ayun. Tapos, next natin is yung scissors, glue stick, at syempre kung may glue stick is, meron tayong glue gun. Ayan. Mas magandang gumamit po talaga ng glue gun. Huwag po yung pinapaso lang sa kandila kasi iitim po yung glue stick natin. So, ito po yung pagkabit ko ng jute string sa candle kasi may nagtanong din kung paano ko daw dinidikit kasi nga madulas daw yung candle at talaga nga naman pong madulas yan. So, ang ginagawa ko, iniikot ko po muna siya ng ganyan, mga 2 hanggang 3 ikot. Then, hihigpitan ko ng saktong higpit lang. And then, ididikit po siya ng glue stick. Kaunti lang. Kumbaga, para magdikit lang siya. Kumbaga, mag-lock. Ganon. And then, dire-diretso. Iikot ko lang siya, depende. Ayan. Mga 1 inches or mas matangkad pa. Depende po talaga yan sa may taas ng candle natin. So, kung mas maiksi yung candle, edi bawasan po natin yung taas ng jute string. So, ayan, iikot ko lang siya. Hindi masyadong mahigpit kasi nga baka mabali yung candle. Ayan, ikot lang ng ikot. So, ito yung ginagamit jute string and then sa ibang order naman na ginawa ko, depende kung may mag-request ng abaca lace, yun yung ginagamit. Pero syempre, mas mahal si abaca lace. Yan, so nasa 1.8 inches yung taas niya. Ayan, so ikakat ko na siya, depende sa desired length ng twine rope. So, ilalak ko ulit siya ng glue stick sa dulo. Ayan. And after kong madikit, tapos, ayan, nakikita nyo, kung nakikita nyo nga siya dyan sa video, merong mga himulmol yung jute string or yung mga nis-nis. So, ito po yung gamit ng lighter dyan. So, papasuin ko siya ng konti lang. Huwag masyadong babad yung lighter kasi baka masunog naman yung jute string. Ayan, so para lang masunog niya yung mga himulmol. Ayan, and then gugupitin ko pa rin siya para siguradong malinis po yung paligid. Ayan, so di ba nilighteran ko nga siya, kailangan punasan nyo po yan later ha, kasi may ano po yan parang abo. So para sure na malinis. Tapos ito nga po yung gamit ng 1/4 na ribbon, yung 1/4 size. Inalalagay ko siya sa dulo nung jute string. Ayan, so parang ilalak ko lang siya. Kasi mamaya dyan ko po ididikit yung ribbon. And ito na nga, gagawa na ako ng pinaka ribbon na design.
Ito yung tinatawag na double loop ribbon. Ayan, sa mga hindi pa po alam kung paano gumawa nito at gustong matuto, marami naman pong may upload dyan kung paano gumawa ng perfect bow tie or double loop ribbon. Ayan, kasi pinas forward ko yung video, baka hindi nyo po masundan kung paano gawin. So, nood po kayo ng ibang tutorial. And ito na nga po yung ribbon. So, yung pinaka-bundot ng ribbon, ayan, sinasize ko po siya dun sa may haba ng jute string, pinaka-bottom ng candle. Tsaka ko siya ikakat para pantay lang siya dun sa dulo ng candle. And tsaka ko siya susunugin ng lighter sa dulo. So, eto nga po. Ayan. Ididikit ko na siya dun sa candle, dun sa may 1/4 size ng ribbon na ididikit ko kanina. Ayan. Para mas maganda yung kalalabasan ng candle natin. At saka parang may illusion siya na dun ko lang ibinuhol yung ribbon directly sa candle. And eto po yung request ni customer, yung pearl ang ilalagay. So, ito pong half na pearl beads po yung ginagamit ko. And ayun po, meron tayong mini cross, merong gold and silver. Kapag yun naman po yung gusto ni customer. Ayan. So, ito na nga po yung pinaka-itsura niya at kulang na lang po yung sticker design. At ito na nga po yung pinakamaraming question na natatanggap ko sa comment section, na paano daw po ba yung sizing ng layout, ano daw po bang size yung ginagamit ko. Ayan. So, depende po yan sa candle na ginagamit ninyo, yung paggawa nyo ng layout size. Kaya, dapat po ay gumamit po kayo ng medida or ng ruler. So, depende po sa taba ng ng candles nyo at saka kung gaano kataas yung candle nyo. At syempre, nilagyan pa po natin yan ng jute string, diba, sa baba. At yung ribbon, so sa pinakadulo ng jute string or sa itaas ng ribbon po tayo magsisimula ng sizing. Ayan. So, tapos ito naman po yung vinyl sticker transparent. Na transparent yung ginagamit ko, yung QWAF. Ito na po yung new packaging niya. At ito po yung old packaging. Baka kasi malito kayo. Baka hanapin nyo sa Shopee na bakit iyon yung in-order mo pero iba yung dumating yung packaging. Kasi bago na po siya. So, yung layout po, yung mga design, sa Canva ko po siya ginagawa. Ayun, so, sa mga wala pang ready design, i-type nyo lang po yung size. Mag-set lang po kayo kung ano po yung size na nakuha nyo dun sa candle niyo. And then, ako nga po, dahil matagal na akong gumagawa nitong candle, meron na po akong mga naka-ready na layout design. So, ayan po yung mga sinesend ko kay customer para dyan na lang po sila mamili. Ayun. Tapos, nagsasend din po ako ng set ng font style. Tapos, kung ano yung gusto nilang font color. Ganon. And, kapag wala naman po silang nagustuhang design dun sa mga sinend ko, pwede ko rin naman po silang gawan. Depende po sa request nila at kung meron naman po silang ipinapagayang design. Ayun, madalas po kasi sa akin ganun. Meron silang isasend na paggagayahan and then gagayahin ko lang po yung design na gusto nila. So, ito nga po yung pinaka-design na napili ni customer. So, dahil meron na nga pong naka-ready, ika-copy-paste ko lang yung name, yung details ng simbahan, yung date, ayan. So, copy-paste lang and then isa-set ko lang yung font style na napili niya. Ayan. So, ayun, madali lang naman. Resize ka lang and then copy-paste ng copy-paste. Ayun. And then, after ko matapos nung design, ida-download ko lang siya as PNG. And ita-transfer ko siya dito sa my publisher. So, pwede rin naman kayong gumawa doon sa Word. Pwede nyo po siyang ilatag sa Microsoft Office Word. Pero ako kasi sa publisher po talaga ako. Sa kahit anong layout na ginagawa ko para ma-print, yung publisher po yung ginagamit ko. Mas nadadalian kasi ako. Pero pwede rin naman talaga siya sa Words. So, 20 pieces yung order ni customer. Ika-copy-paste ko lang siya para mas dumami siya.
para maging 20 pieces. And then, may order siya na big candle. I-resize ko lang din yun. Same, ano lang naman siya. Same layout. Mababago lang siya kung halimbawa pinalagyan niya ng name ng parents, names ng godparents, gano'n, ng ninong-ninang. Ayan. So, sa pag-printing, ayan, sineset ko lang yung brightness niya. Negative 20 or minus 20 para mas darker po yung output kapag pinrint. Kasi kapag ka nasa normal brightness lang is baka wala pong makita. Ganon. Kumbaga parang walang output na lumabas. Kumbaga maputla. Kumbaga sa ano siya, malabo. Kaya dapat naka-negative 20. So, pwede rin naman kayong gumamit ng dye ink kasi ako kasi pigment yung ginagamit ko. Pwede rin siya sa dye ink, basta i-minus nyo lang po yung brightness. Like yung ginagawa ko is naka-negative 20 po. Ayan. So, shout out sa mga nagko-comment doon sa may previous upload ko. Ayan po. Yung mga questions nila. Super thankful po talaga ako sa mga nanonood ng mga upload ko, sa mga nagko-comment. Ayan. Sa mga may questions. Maraming salamat po sa inyong support. And sasagutin ko naman po yung mga questions ninyo kung meron kayong mga hindi pa po naintindihan dun sa video or kung may karagdagan po kayong questions. So, ito na nga. Naidikit ko na yung pinaka-vinyl sticker dun sa candle. So, ayun nga po, isa pang reminder, after po nating i-print yung mga design, hayaan lang po nating matuyo yung ink sa may pinaka-sticker. Like, 5 to 10 minutes para ma-fully absorb nung sticker yung ink. Kasi kapag idinikit natin kaagad yan after ma-print, magi-smudge po yung pinaka-print niya or didikit lang po sa daliri ninyo. Kaya mas maganda po is patuyuin pa po natin siya ng 5 to 10 minutes. So, ito na nga po yung kalahatan ng nagawa kong candle. At sa price po nito, nabebenta ko po siya ng 25 to 35 pesos each ngayon kasi medyo nagtaas po yung mga materials and depende pa rin po sa design at costing ng materials yung pagpepresyo ninyo. Pero ayun nga, up to 3 times profit po ang pwede nating kitain dito. So ayun lang, kung may questions pa, mag-comment lang po kayo at sasagutin ko po yan kapag may time ako. Thank you so much for watching. See you again on my next video. From paper to print, she makes it shine. Tina's crafting magic every time. DIY delights, business tips so fine. Join her journey, watch her climb. Tina Cruz, she's got the muse, turning crafts into dreams you can use. Subscribe and see. And more to explore, ideas that open every door.